Nya pagkabuntis Bathsheba, ningon niadto siya ni Nathan. Usa ka propeta sa Dios. Pwede mo sa Mauritius Ginoo, pero niagi siya sa mga propeta. Ningon siya nakasala ako sa Ginoo. O ang mga propeta mingon gipasaylo imong sa. Pero dunay punishment si propeta David, ang imong anak mamatay. So mo na siya ang punishment. Nga ang iyang anak waon og sayo. Mo na ang nature sa indulgence. Ipasaylo imong sa, pero ang imong anak maoy reparation. Okay? Kung makasa ka, practical na yun. Masukmagan si Bayinting. Kanangitan. Sampo lang na ha. Masukmagan ni Pastor Butlay. O niya, nangaya magsuri si Pastor Butlay. Practical ta ha. Nang kasabot yun mo. O niya, ningon si Bayinting, kinasuhay ta, Pastor. Iwa ba ko manhigari ang magsukmagay ta? Di ba ni boxing ni? Exchange of idea man ni aron magkasinamot ta. Di ba? Nga, kamulo ng kinasuhay dito, naluoy si Bayinting. Ngayon siya nga, berti man yung samada nako, ikaw na lang gasto sa tanan akong medication. Okay? O niya, kining reparation, paghimayat. Reparation, naghihimo ni Pastor Butlay, o na gitawag indulgence. Okay? Gan pa yung practical nga, ipasaylo ni mo Bayinting, ipasaylo ta ka, pero doon na may damage. Di ba? O niya, dako-dako kung bayad inis doktor, di man libre. Kabayad kung 5,000 ini. Aron, magkauyo na ta, ikaw na lang bayad. O niya, aron makonsol mo sa Bayinting, i-mail na ako. So, perting ibayan Bayinting. So, mo na siya ang nature sa indulgence, Pastor Butlay, o Pastor Bayinting. Ang practice, diha na. Pero ang paghingan sa maong practice, pinaagi ni Pope Urban, ako basahon na kisang sa kapapahaan nag-official nini. Si Pope, mas nindot nga itong basahon kisang sa kapapa, kay buwa ni ma-official, ordinaryo rin nga doktrina, dili ni siya dogma. Ang ni approve din ni si sa tuig 1095 si Pope Urbano II. No? So doon na dyan siya itong papa ni approve ni ini. Yung makonect sa gikutlo ni Bro Roland. Mateo 16, 18, ang imong itugot sa yuta, itugot ko sa langit. O ito nang matinga mo, nang umpisal na mo ito, Pader. Nganong ato pa mga ampuan. Kaya ang iyang sala mo'y napasaylo. Pero ang iyang punishment, wak pa kabayri. Sama pananglitan, gipusil si John Paul II, iyang giduaw ng pusil. Uningon ba siya, gawas, karon dayon? Dili pwede. Kaya doon naman joy punishment. Bisan gani sa ato adre Pastor Iting, mingon ka nga ipatay pananglitan ng usa ka tawo, relative na to, may mga ipasaylo tong nakapatay, sige, Kristiyano man ta, sayloon ka. Pero, kinahanglan, bayni sa bilangguan. Bakit na may bilangguan? Muna yung ginawag temporal punishment. Human kabayran ba ito, kagawas na ka. Muna, ang indulhensya, ihatag na sa simbahan. Okay. Nindot keron kay dunay partial indulgence, plenary indulgence. Umo na akong elaborate unya. Okay? Aron mag-enjoy tang tanan. Amen. Atong pagpakal ato simbahan. Ato sa pasalamatan si Pastor Bayinting, si Pastor Butlay, nga luwas na. Kansi taan eh. Si Pastor Prissy, Pastor? Brother. Kamu, Jod, di na siya pastor. Pero founder mo po eh. O saan ito yung magitugod mo? O saan ito katolikong hilaw? Ganong katolikong hilaw ni siya? Kung doon ay katoliko, mahimong katoliko. Kung doon na po yung pastor, mahimo pong amigos. Maunay nga, anak-anak pa ni siya. Basag nilang ito lang ni ampo. Nga magkatunggo, Jod, sa pantalan sa kamatuuran. Amen? Limingaw na po ko ini. Sa kamay pa ko,
Yan is Pastor Prissy. Brad Prissy. Pero ako, sa Panominis Plaza, pugihan kayo siya magtuon. Sino nagtuon? Ay, sabot-sabot. Unang hapon ka nun, sino nagtuon? Wala nga, salamat ka sa mga kaubaran. Kasi mo inaadir eh. Si Pastor Gamaliel, nasad. Amigo ni Wilward. Ayaw si hulga-hulga niya, bro. Pero nagka-develop naman nun sila ni, nasa tingnan to? Pastora Alexa. Nag-do-it pa sila. Pumana na, kaslo na nako. Anha dito sa kuan, at ito sa pizza taluto. Ang ilang pakrusisyon, gikan sa simenteryo. Taas kayo. O salamat po ta sa mga igsuon na to karon, ganiarin ni karon, ubay-ubay ta karon kung gaas masipakpak-pak ang tanan. Different chapters sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran, kung galuyas Ginoo. Karong OWBL sad naninid na to sa praise and worship. Uban ni Brad John Lugronio o sa atong mga bisita karon. Nga nagkagamay namin yung mga amigo na to. Asa man yung mga kauban, Brad? Si Pastor Anyides, Panawagan, Pastor Jimmy. Sa una, sa upay si FD, daghang pastor. Karon na nagkadaghang si FD, mga isog din yung mga pastora niya dere. Ito pagpakan din, Ismael. Pastor Butay, magikan Pastor Darwin. Ako ka, magikan pa sa langit, no? Luwas lang ka, no? Hiling ko sa Zero Rig Live, no? O niya, malipay ko kay mag-live ni, no? Niya, usahay, maluoy ko, munang ako nalimutan-aw. Mayroon na usawa. O niya, kugihan kayo. No? Kugihan kayo. Manang, giningaw ko, ani? O, manang, ayaw mo gipanlakaw, ha? Asa mo itong usa ka, Pastor Kinatagdam? Dili ka itong minister, sa una? Dili, sinutlak. Itong usa nga, ang resibo po. Wala nga, kung nga mga dili Katoliko, welcome mo dire. O niya, mo ni ang ka-unique sa simbahang Katoliko, kay unay market preaching, do na joy open forum. Yan naman, huwag man tayo kitaguan. Pero ang uban, sila gwali, way open forum. Close forum. So ako mong i-welcome ni balik ni Bro Alan Javier. Salamat, Pader. Salamat kayo. Kalapakan ko si Pader Darwin. Okay? So, sa kikaingon ako, paglingi ko kay si Gamaliel, nakamasa naman sa akong chat, sa naarang ko siya dire, pwede na ka mo din siya dire, Gamaliel, na ka diha. Okay? So, atong kita maglangay. Magbigyan na sa oras, kaya human ni Brad Paul, si Brad Bahinte, Pastor Ilder Bahinte, mong mahayat, human si Father, o yung mamayag si Father, mangutana gyapon si Pastor Butay, Father Darwin, o kinsa pa'y uban nga mangutana. Sige, imong oras, Brad Paul, magsugod imong oras, ini o sulti nimo. Daghang salamat, Brad EJ, o ang akong pagtimbaya sa katibukan, because my time is limited, maadyong hapon kanatong tanan. Ang akong pagyukbo sa atong spiritual director nga niduyog kanato nining kulminasyon sa Bible man, Reverend Father Darwin Gitgano, atong hatagan og masipang palakpak. Uban usab sa pagtugot sa atong mahal og halangdon nga obispo, Bishop Abitoy. Makaigsuunan atol niining pagpasinungog nato sa sagradong kasulatan, mao ang pagbalik lantaw sa kasaysayan sa simbahan. Kaniadto at wala pa na imbento sa usa ka Katolikong Aleman ang printing press, lisod kaayo ang pag-produce o usa ka kopya sa Biblia. Dito kami ni Padre Darwin sa Ehipto, nagtanaw kami kung giunsa paghimo ang usa sa mga materyales sa pagmugna sa balaang kasulatan
ang gitawag nga papyrus. Yes, lisod kaayo ang paghimong Biblia. Apang salamat sa Ginoo nga miabot ang panahon nga dunay usa ka Katolikong German in the person of Johannes Gutenberg, iyang giimbento ang printing press o migawas sa kasaysayan sa kalibutan ang pinakaunang printed Bible nga gihingan kaniya ang The Gutenberg Bible. Palakpakan. Nang giunsa man sa simbahan ang iyang kinabuhi diha sa iyang paghigugma sa pulong sa Dios nga wala may printed Bible nga available, kundili ang available gitawag man nga handwritten. Hinumduman nato nga ang Santos nga Misa, the Holy Mass, is divided into two parts. Og ang Santos nga Misa is Christ-centered. Og sentro niya ang pulong sa Ginoo. The Holy Mass is divided into two parts, namely, the liturgy of the Word. Diha sa liturhiya sa pulong, madungog nato ang unang pagbasa. Ang ikaduhang pagbasa, Salmo Responsorio, o ang pagbasa sa Ebanghelyo, o ang homilya, ang ipasikad sa pagbasa. Kining liturhiya sa pulong nakasentro sa balaang kasulatan, ang gitawag nga the Verbum Inspiratum. O madto kita sa ikaduhang part sa Santos nga Misa. Gitawag kini nga the liturgy of the Holy Eucharist. Then atong makalawat ang lawas ni Kristo sa dihang ningon siya, tuto estem moto suma, ko di dominon hoper homon, kuyete tuto istem, anam nisin inin. Nagining tinapay, mo kini ang akong lawas. Kinsa nagingon? Si Kristo nagingon. O kung sa si Kristo, Juan 1:1 kama 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Si Kristo, ang gitawag, Word became flesh, or verbum incarnatum, mao ang ikaduhang parte sa Santos nga Misa. Kay si Kristo man ang pulong nga nahimong tao. In short, ang Santos nga Misa nakapokus sa pulong sa Dios. Ang verbum inspiratum, ang pulong nga inspirado, o ang pulong nga nahimong tao. So kung ang Katoliko mosimba successive 3 years, tungod ka ang reading sa Biblia i-divide into 3 cycles, EBC, so ang Katoliko nga mosimba sa 3 ka tuig, bisan walay available nga printed Bible, nakadungog sa pulong sa Dios, pinaagi sa Santos nga Misa sa simbahang Katoliko. Palakpakan nato dito. Kaniadto giakyos nako ang Katoliko. Nga ang Katoliko gitaguan ang pulong sa Ginoo. Sakto ba na? Sakto ba nga ang simbahan gitaguan niya kining libro nga mong Biblia? Partly insakto. Nga naman, kay kaniadto tungod sa kamahal o kaprisyos ni ining Biblia, ang simbahan gikubiran kining bulawan o giadornohan og mga diamante. Kung pananglitan kini nga libro, bulawan ang cover o ang iyang mga adorno diamante, itago nako o akong ipasaya-saya aron kalaton. Ang Biblia, ang libro,
gitaguan, gikandaduhan, kay basin kawaton, pero ang pulong wala tagui, kay gibasa man diha sa Santos na Eucharistia. Palakpakan na ito, Ginoo. Pagtuon ako kaniadto nga gitaguan sa simbahang Katoliko, ay wala ako nahibalo sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, bisan walay Biblia, ang iyang mga membro nakadungog sa pulong sa Dios tungod sa Santos na Eucharistia. Mo nang palakpakan nato si Ginoong Kristo nga nagpoko dining sakramento nga pinaakiniini. Dili mapalayo sa mga Kristiyanos ang pulong sa Dios. Kamoy atong gipasidunggan nining bulan sa Enero. Palakpakan ko dito. Apan ikasubo nga ang balaang kasulatan na abyo sa kasaysayan. Kay mitungha ang mga tao nga way authority nga mo-interpret sa balaang kasulatan. Mao nang as of now, there are more than 50,000 man-made cults on the face of the earth. Nga naman, kaya ang mga tao nangahas sa pagbasa o Biblia na walay authority to interpret kung ang Biblia sabton ni bisan kinsa mao nang hinungdan na na-create kita o ginatus o linibo ka mga pundok. Apan dili ka na ang gusto sa Ginoo. Ang Ginoo gialaw niya nga ang kalibutan makabaton og libro apan adunay buhing magtutudlo. Og mao ka ng simbahan, mao ka ng gitawag magisterium. What is magisterium? Derived from the word magi. Magi means wise. Magistra means magistrado. Mo bitaw ng Chief Justice gitawag nga punong magistrado. Nganong dunay punong magistrado kay dunay Korte Suprema. Ang Korte Suprema mao ang pinal nga mo-interpret sa balaod sa Pilipinas. Kay kung ang mga abogado nga banggiitan og batid mao hatagag katungod sa pag-interpret, divide ang nasod tungod sa daghang interpretasyon. Pero salamat nga dunay Supreme Court nga siya ang mo-decide what is constitutional o unconstitutional. Posab niya na ang Ginoo. Gialaw niya nga dunay Biblia apan dili si bisan kinsa na lang ang mo-interpretar sa balaang kasulatan kay dunay buhing magtutudlo ang magisterium alang sa kahiyusaan sa simbahan nga iyang gitukod. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be lost in heaven. Ihatag na ni Kristo sa iyang simbahan ngayang gipanumpaan et porte infere nun prevalibong adversos iyam. Mao nang kining simbahana kitang Katoliko isandig nato ang makalibog sa interpretasyon. Dili kita mo adto sa mga pastor na hatagi sa Dios og authority na isimbahan kagihatagan niya Yahweh sa kaalam, Yahweh sa pagsabot sa dili mabadbad na tinagog misteryo sa pulong sa Dios. Episo 3:10 pinaagi sa simbahan ipadayag sa Dios ang iyang nagkinaiyang nagkadaiya na kinaagman. Ngonang kitang magkatoliko, Sunday sa magisteryo, sa simbahan, o dili sa nagkalamukat interpretasyon sa mga pastor. Palakpakan ng Ginoo. Salamat, Brad Well, sa imuhang matulunanon kayo, dako kayong impormasyon sa pagtuong Katoliko. Ang kabayang paghanay sa Santos na Misa, Biblia, sa kamakinadbanon nga pagpasabot ni Brad Paul Alima. So di ka maglangay, atong isunod ayon ang pagbangutana kay nagpanuko na si Brad Waiting. I'm sorry. Ato nang i-recognize ang pastor sa Bayugan. So ang tinod nga simbahan, ang tunod nga Iglesia ni Cristo. Pastor Claudio Alpixi. Salamat, Pastor, kaya nakaari ka. Huwag ka mapadlak dito.
Sige. Okay. Hapit na bagdak. Sige. Brad, 20 o si... Butlay. Asya sa'yo na. Atong finance, 20. Sa tulo. Siya ni Hangyo, siya pwede po ko mo 5. At depende ko ilain. Pwede ko. Pwede mo 5. Sige. Di pa lang kay akong nadungog na ang Katoliko maoy na ay authority sa pag-interpret sa Bible. Ginamit ang inyong Biblia sa Matthew 28:1 nga gihubad sa Roman Catholic Church upon the first day of the week ang iyang translation. Unya, dito sa Hebrew Bible, liikad ba siya bato? Nga dito sa Griego, ismiyan sabaton. Ang utana, kanang hubad nga first day of the week. Correct pa lang translation sa Catholic Church kung ibase sa Hebrew o sa Griego. Correct? Wrong. Kanang duha correct na. Ang week o ang 7th of the week, which is Sabbath. Kaya ang Griego, pwedeng gamiton na nga week. Pwede po gamiton nga 7th day sa atong kalendaryo. So, sakto ang interpretasyon sa simbahang Katoliko. O mingon na i-single out na namo. Kundi, gidawat na nga tanan. Sir, pagkutanan. Ikaw ang magkasakto. Nahibaw ba ka na ang Matthew 28:1 hitabo ka na ang Hudiyo na si Matthew nga nagsulat. Gikan pa sa Levitico 23:15 after the Passover, na-count na silang 50 days padulong sa Pentecost. May mamiingon si Matthew sa Hebrew, liikad ba siya ba ito? Padulong sa usa sa mga ipapahulay. Ang maong padulong sa usa sa mga ipapahulay. Sunday ba na o din eh? Kung ibase na ito sa week, dili sa matulong na Sunday kay kanang 7 ka simana, 49 man na. Pagka ika 50 maon ng Pentecost, ika 50. So, sakot na giingon, both 7th day of sa week or sa 7th day kanang itawag 1 week, which is week, rekerado na diha sa gitawag nato nga 7 ka mga ipapahulay na 7 times 7 is 49, ika 50 mo ng Pentecost nga dito mikunsad ang Holy Spirit sa mga Kristiyanos. So, parang tubag sa pagkutanan. Okay. Ang imong version sa Biblia, sa Catholic version, di lang kay upon the first day of the week. Ang gibutang Sunday pagyod. Meaning to say, ang wording sa Hebrew, liikad ba siya batot? Li, panunong, ikad sa usa, ba siya batot? Ba siya batot? Plural sa Shabbat, sa mga ipapahulay. Na ang termino sa Hebrew, nag-count si Matthew, padulong sa usa sa mga ipapahulay. Ang pangutana mauni. Kay padulong madaay sa usa sa ipapahulay ang wording. Katong padulonga, Sunday to o Sabado? Kung ibutang nato sa week, gusto ba? Santo ba sa punan? Sunday ba to o dili to Santo? Sabado to? kung atong basihan, paminas to baga? Kung atong basihan ang Mateo 28:1, kung ang sunod nga adlaw sa Sabat, Sunday na siya. Dili may pangutanan ako. Ayaw pagbuot. O, ako basahon na. Ako basahon na. Ako basahon. O. Unya, nilabay ang adlaw nga ipapahulay. So, kanang Sabat sa Mahudiyo nga Sabado. Sa pagkaadlaw na sa adlaw Domingo. Kung ang hisgutan adlaw, Mr. Bahinteng, ang sunod sa Sabado, ini kaugma Domingo. Pero kung may hisgot ka itong ingon na 7 ka ipapahulay, reperado to sa week. Pero sanglit adlaw man natong hisgutan, wala yung sunod nga adlaw sa Sabado, kundi Domingo. Iklaro ba yan na din eh? O kini nagklasa, di ba na kay Katoliko lang? Majority ni Protestante. Ikaw pat na pagutana. Opat ka pagutana. Ingon man kara Sunday. Dito sa Hebrew o sa Griego, naapa dito ang word Gini-Griego o Hinibreo sa Sunday. Naa dito, wala.
Ang Biblia, wala mo gamit. Wala. Kaya ang Wala. Biblia, wala mo gamit na ini mga days sa akong kalendaryo. Ang Biblia na lang, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikapitong adlaw. Huwag yun na maglitok og Sabado nga Saturday. Huwag na maglitok diha. Ikapitong adlaw lang. Huwag na maglitok og Lunes, Martes. Hisgutan na sa mga Bible gitawag para press. Aron masabtan sa atong context ang adlaw hisgutan, gibutang ang insakto nga adlaw base sa atong konteksto. Kay dito sa original nga masad, wa lang kinahanglan og Lunes, Martes, kay kini manggo mga ngalan na Lunes, Martes, gikan man sa mga pagan. So ang Bible, ang ilang gigamit unang adlaw, ikaduhang adlaw. So ang tubag, wala hindi mo mabasa nga Sunday, Saturday. Kundi una hangtod sa kapitong adlaw. Ikalimang pangutana. Ingon man Ako pagkataga bonus isa. Ingon man ka dili mabasa ang Saturday. Kanang wordings sa Hebro, liikan pa Shabbatot. Plural man ang Shabbatot sa Shabbat. Pero ang Shabbat Saturday na o dili? Sa atong kalendaryo, because the word Saturday derived from God na si Saturn. Mga sa kudiritso. Usa ka mo Wala lagi. Dili na mabasa ng Saturday. Ang mabasa rin, kapitong adlaw. Kaya kanang Saturday, gibase man na sa kalendaryo nga pagan. So ang Bible, di siya mo gamit o adlaw sama sa atong adlaw. Itubag na bayan ka nga ang gamit sa Bible, balik-balik ko na ko, balik-balik ko ni mo ng Grace, sa una lagi, di lagi mo hisgot og Lunes, Martes, hangtod Domingo. Ikalima naman, bunusa kag isa. Para makuha yun nimo. So, sa Bible, dili na nagamit sa atong kalendaryo, sumala sa atong nakita karon, nga mo nang ilang adlaw kanya. Ito, una lang hangtod sa kapitong adlaw. Wala hinanli nga Lunes hangtod Saturday. Kaya lagi, kita na sa mga pigan. So, Pwede kaya, komentaryo. Sige. Kami sa organay, usa ka mga kala. Pwede komentaryo. Pagbasa nimo sa book of ikaw naman. sa Genesis, naalala ito ang days of the week. Pag primero, yung ikat. Yung ikat, sa ubang term, yung resyon. Naalala sa Genesis, yung resyon, yung sini, yung sinisi, yung rebe'e, yung kabis, yung sisi, sabat. Naalala ito ng iwa pa. Asa pa? Umag, patabagas mo sa mga komento. Patabagas mo sa mga komento. Kanang Genesis, bro, dili na 7 days nga 1 week ang cycle. Kundi, lagis ko na sa creation, wala may kalendaryo, anak. Kay, pagsuwat mo ng Genesis, bro, pagsuwat sa Genesis, although ang iyang gisulat, ang account, during creation, wala pa na siya kalendaryo sa creation. Na-imbento ang creation na na 1 day, 7 day cycle, ang nag-unang na-imbento na ang Babylonian pagan calendar. Ay ang Egyptian, wa may 7 days na 1 week cycle, ang ila decade Manila, ang ilang murag isa ka semana na pulo ka adlaw. Kung ang dili mo base si Moises sa kalendaryong Ehipto, hindi to sa nahimugso. Kanang 7 days na 1 week ang cycle, that is accommodated. Kay pagkataon ni Moises, ang available na kalendaryo nga na ay 7 days, 1 week cycle, ang Babylonian, pagan kalendar. So, gi-accommodate ni Moses sa iyang pagsulat anak, gi-accommodate niya sa available na kalendaryo siyang panahon. Pero actually, dito sa creation, dili na Lunes hangtod Sabado, dili na. Nga naman, wak pa may kalendaryo, accommodation naman, kay naulahiman ang pagsulat. So, mo na to, class na pagutana. Sorry nga akong bonus. Wah! Isa. At Paul, wala pa kong mga tanan na kumito ako. O sige, ato, pagpunan isa. Sige, sige. Pwede tayo. Ito mo na kay nakomentaryo na kayo. Okay, proceed. Dito sa pagutana. Okay. Karang. Ito ba na? Sa Napolo, ikapito. Pag-andang polo. Wala pala ito mga tanan. Yung comments ko, imo ko. Okay, ikaunong, hatagan ka ka. Tulo ka bonus. Basta na pa. Sa pagsulti sa Hebrew Bible, ingon ka ang Katoliko, maoy na authority, pero Sunday ang gibutan. Ang wording sa Hebrew o sa Griko, pareho sila. Bisan sa Latina Bulgada, pareho sila kahulugan. Pag ingon ng liikad, basya pa to. Padulong. Anang padulong?
ang gireper, siya batok ba ya, ha? Ito ba na lagi? Naretirado na sa Diwasa sa pito ay papahulay. Balik-balik pa rin yung makutana. Balik-balik mo magtutubag ni. Di ka sa proses sa 10 pesos mo. Asik sa tao. Ang ato, ang interpretation. Do not make any comments. I am asking you the interpretation. Di ikad ba siya batot? Ang siya batot ba diha? Refer sa Sabado, nga pito ka Sabado? O refer sa Sunday? Ito ba na ganina? Okay. Na kung gamiton na to ang Sabat as week, repilo na sa pito ka simana, which is 7 times 7 equals 49. O sangko to sa Pentecost. Pero kung ang ismutan, ang sunod nga adlaw sa Sabado, ito ba sa Bible nga Domingo na? So, ang tubag sa pangutana. Kung imo pa ng balikon, moro gihapon ang tubag na imo madawat. O sunod pangutana. Napa? Okay. Dili, Butlay na. I-open na kasi imo pangutana. Pero sunod, tagaan pa kag at least tulo ka pa Kristo na malino. Sige. Salamat, no? Di mo na ba si Kono niya? Di nga ba si Pastor Butlay? So, akong nadungog ni mo bro Paul ba? Katong niyong kaway authority ang mga pastor. Kinsa may ingon nimo walay authority ang mga pastor asa mabasa ta kapitulo bersikulo. Why mabasa na ang pastor na authority? Basahi sa ako para mayong kog naa. So kay wala diha di sakto giingon mo way mabasa ko rami authority. Hindi na kita sa Hey, karon mo kanina sa tubag. Nagtubag pa ko ha. Ang imong role mangutana o once na tubagon ka, paminaw sa tubag. Ang imong pangutana kung ang mga pastor na may authority, why mabasa sa Biblia nga naa may authority? So kay why mabasa, ayaw pagpupuot ng ibabasa ni mo din ang di mabasa. Paminaw sa tubag. Kay 2 minutes ang tubag ba yan? Roma Kapitulo 10, kung sa mag-iingon, Mr. Butlay, unsaon man pagwali sa mensahe, kung walay ipadala nga magwawali. So sa ato pa, dili ka pwede gani makawali, Mr. Butlay, kung walay authority nga nagsugo nimo sa pagwali. Si San Pablo nakikita sa Ginoo on the road to Damascus, pero sa dihang si San Pablo nagwali, Buhat Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 3, gipadala siya sa iglesia. So, ayaw pag yung nagdamgo ko, nagbasa-basa ko Biblia na anak kay authority. No! Kay Bisa San Pablo, nagdungog niya ang Ginoo. Gipadala siya sa dihang nagsangyaw siya, kauban ni Bernabe, gipandungan sila sa iglesia. Ang pangutana, kung ikaw nagwali, unsang iglesia ang nagpandong nimo, ang iglesia tinukod ni Kristo o ang iglesia tinukod lang sa tao? Mo na yung problema. Ikaduhang pangutana. Sa duwa nga pangutana, ini diri sa Jeremiah 3, versikulo 15. Jeremiah 3. 15, premise na pangutana. Premise. Ingon diri and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Akong pangutana, na mali baning kapitulo bersikulo nga akong ibasa, mga mawagi hatag aron pagtudlo sa knowledge o understanding na mali ba ni? Wa yun na mali, ang pagsabot may mali. Okay, kung saan ito, Malakias pastor Kapitulo o pare? 2, pare na ang pastor. Binuhan ko. Oh. Basa ako mabasa. Pati na sa baba. Malakias 2:7, ang imong ibasa, pastor. Pero kana nga pastor, atong i-connect na sa Malakias 2:7. Kaya dito man ang tao maminaw sa kaalam mahitungod sa Dios. Kung sa giyon Mr. Botay. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod na kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanilang katawhan magpakisayod sa akong kabubuton kay sila man ang sinugo sa labing kamhanan. Si Father Darwin, pastor man ha sa rin nagpastor sa Valencia.
So ayaw sabta na ang pastor dili pare, ang tinuod na pastor pare, kung silang kitagaan gisugo sa Ginoo. Kamo kay di mo pare, nagpapastor naman mo, wa mo sugua, mo nang wa mo authority nga mo interpret sa balaang kasulatan. So kasulatan. Ikatulo, bra, bunal niya. Okay, bunal niya, Bunal sa katulong bunal. kasulatan. Bunal, kasi bunal niya. Okay, sa imong nadungog. Ako ka babasahon ha? Sige, bunal niya. Bunal gini. Sa imong nakita, ang nabutang pastor, imo ba ning ang kunon? Clarification lang, di pa ni pangutan na. Imo ba ning ang kunon? Kung naminaw lang kasong tuba, Ang akong ang laging pastor diha, ikunik lang na sa Malakyas 2:7. Ang problema mo kung mo basa-basa ka, manang masayo ka, mo pilit naman ka sa kabersikulo. Ang Bible, dili kay usa ka bersikulo na ay cross reference. Ato na nasayro ng iyon diha nga pastor. Pare man na, then ikaw pastor man ka, di man ka pare, suwa ka maigod sa mga bersikulo. Sige. Pare pastor man, so kanina ka ikaw. So ako mo last question mo yun. Okay, pagmatanan na ni kay clarification naman to, imong balas basa Malakyas mo, 2:7. Pamata na! Pagmatanan. Sa Malakyas 2, versikulo 7. Ang versikulo 8, nakabalo ba ka na may apan kining mga pare, may biya sa kamaturan, nakabalo ba ka o imo ra giputol-putol? Nakabalo, ikaw ba kabalo? Kabalo sa biya sa kamaturan. Ay, unong. Humana ka ng tanan. Nakabalo ko. Ikaw ang wakabalo. Kakining pare ng Kristotan, iatra sa versikulo 4. Sa ingon nga paagi na sayra ninyo, nagisugo ko kining kaninyo, aron magpabilin nga lig-on ang akong kasabutan uban sa mga pare at kaliwat ni Lebe. Wa sa kahibalo nga pare sa kaliwat ni Lebe. Og Hebrew 7:11-12, dunay tulo ka klase nga pagkapare. Levitical priesthood, priest according to the order of Aaron, and priest according to the order of Melchizedek. Kanang imong ibasa, pare nga Levitical priesthood, ang among pare sa laray ni Melchizedek. 14:18 sa Genesis, si Melchizedek nga hari o pare sa labing halangdon nga Dios, nagdalang tinapay o bino. O na ang dadto ni Father, tinapay o bino, kumailhan na siya laray sa pagkapare ni Melchizedek, dili sa laray ni Lebe na imong ikutlo na misimang sa kamatuoran. Okay. Ikaw upat na nga pautama ko. Ikatulo ba ni kay ikatulo pa? Ikaw, pata. Clarification mo ng isa. Hindi, pata. Si Munal. Tingnan dali sa Malakyas 2, kining Malakyas 2, 4:30 BC ni. Kabalo maka 4:30 BC ni. Clarification sa na brother. Kabalo lagi ko, ikaw lagi wa kabalo kining pare nga kaliwat ni Lebe. Ang imong pasangilan ini na may kay preconceived idea nga basta pare na Katoliko. Mo na nga di mo tagaag authority nga mo interpret kay sayo ang interpretasyon na ang may preconceived idea. Di na mo kakutlo sa kamaturan, sumala sa konteksto. Pare na kaliwat ni Lebe. Okay. Okay. Bunal Munal. na! Ayun na clarify! Okay, sunod na may pangutana. Unsa man nga pare sa Romano o pare sa audio? Tubag, categorical. Pare na Sa mga sa mga Hudyo. Pero ayaw katawa. Kay unang Pedro 2:9, niingon San Pablo sa mga Kristiyanos, pinili kitang nasod, balaan kitang mga pare. Gipadayag uno sa ni San Juan, Kristiyanos na gihimo kita naging harian sa mga pare. So naay kingharian sa mga pare sa New Testament na dinhi nakaleng ang paring Katoliko timaan nagdalag tinapay o bino. So kamo sa may gidala Biblia ra man og sibot. So dili Abunan di ako. Okay. Ayun, komentaryo niya, bunal niya! Bawatan na.
Last. Premise, alas na eh. Ah. Premise nga pangutana. Premise nga pangutana, Malakias 2, versikulo 8. Sunod rin sa mong ibasa sa city. Ingon na rin kay matod nimo ang mga pare kita katungod, sinugo sa Dios sa versikulo 7 sa Mateo, sa Malakias 2:7. Sa 8 ko mangutana. Ingon na rin apan kamo nga mga pare di biya sa kamaturan. Ang pangutana, adun na ba'y sinugo sa Diyos nga may biya na sa kamaturan? Nga ba kayo mabasa? Ano yung ibasa din? Nga ba kayo mabasa? Ano yung ibasa din? Ang pare May biya sa kamaturan. Lagi. May biya. Kami na mag-isip pa. Basta mo kapag ko, hilong. Kaya wak man ko Bago na sinugo ka na. Ang inugo ka na, nakabay pare, na mabiya sa kalam, nakabay mo ibasa. Maali na sa ka, paano na tayo ang nilibin? Bro, saan tayo mo ibasa? Na naay ni biya sa kamaturan, at kung pare ka kalibang nilibin. So, sa okay na kasi tubag. Okay, salamat. Palakpakan na po sa kasi. Automatic sa salit. Tulo to yan. Tulo. Ang ina po, nahangin sa lima. Lima nga. Okay? Ibungan ako at makakuha. Salamat po sa mga pagkakulitan rin. Hindi kayo kong aking pagkakulitan. Kung ang pangalan, isa-isa yung ganina na ang pagkakiyag na tagutan makipas ng mga daan, pero tubaga po kinakal. Pero nagungod na ang mensahe ng Kristo kinakal sa Euphrisia. So, bisan mo taguan ng Bible, pero giwalay ng simbahan. Okay. At kung mga kana, ay hindi mo mga malisperyon. Ang mga katunod, ang tublo, interpret sa pulong sa Ginoo na nasinaya. So, ang malisperyon na bago, ang katunod, ng Pilipinas, ang matuunan, magitan sa Diyos. Kung mahitungkol sa pagtudlo, ang simbahan na nagkakagat authority ang pagtudlo. So, ng ba? Pero kung may magbasa Biblia, kami mga Katoliko, diaghat di kabubasa. Kaya, ipadayag 1:3, pulahan katong nagbasa sa pulong sa Ginoo, katong naminaw, o katong nagtuman yun sa Ginoo sa pulong. So, kung maghisto ka ng pagbasa, anong kapabasahon? Pero kung mahitungkol sa interpretasyon, ang simbahan ko na living authority. Para di pa makayakaw, o dito hinunggan na nagkakaghan ng relihiyon, kaya nangahas pa ng mga tao, kahit lang kayo bumasa, o interpret pa yun, okay ang papasa. Ang interpretasyon, ang tili, okay, kung ikaw may interpret, na nagkakalit ko may interpretasyon, mukha sa isakto din eh. Kung nagsimbahan, doon ay magistrado. Kedua, ito na bunay na. Bunay. Okay. Karuha ko makana. Sa nakuha sa akong pagpaminaw ng karon, nagitagaan tanan katungod na basa. Yes. Pero ang pag-interpret, only magisterium na simbahan. So karon, kay ang magisterium, mauraman niya sa simbahan, mga kadagpo simbahan. So, ang mga laing pundok o laing sita, wa magpusulay katungod, mag-interpret, kaya ato arang na magisterium o interpret. Ang laing relihiyon, pwede mo basa. Sa mga kaming mga Katoliko ordinaryo, pwede po mo basa. Pero lagi diha sa interpretasyon, para dili magkayagaw ang simbahan, naalagay magisterium. Ang Katoliko, ang iyang magisterium, CCC number 100, Dipo with the communion of all bishops. Mo nang among magisterium, mo nang kung maglibog kami sa among nabasa, mudangok mi sa pronouncement. Mudangok mi sa mga dokumento sa simbahan regarding na interpretasyon. Dili mi magbuot-buot na magtukod ako ng amo tungkol sa among nabasa. Diha napabilin sa simbahang Katoliko ang iyang kahiusahan. Because God is not God of confusion, but in peace.
as in all churches of the saints. Unang Korinto 14:33 na ampingan kasimbahan Katoliko sulod sa halos 2,000 ka tuig ang kahiusahan nako kay mituo mi nga dunay teaching authority nga mauna ang magisteryo. Ikaw pat ka pangutana. Ay, katulog eh. Pinariyan eh. Sige, sige. Sige. Okay. Mubasa ko, dahil mga tanang ko ani. Bulan na lagi niya. Sama sa biyangyo ko kanimo sa unang Timoteo ni Kapitulo 1, 3, ang kasunahan. Sama sa biyangyo ko kanimo, samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto kong magpabilin ka sa Episo. Kay may pipila ka mga tao nga nanudlo o mga pagtulunan nga sayo o kinanglan nga pahunungon mo sila. Okay. Sakto pa sa panahon dahil sila sa unang panahon na nagtudlo sa iyo sa ilang panahon sa mga apostoles. Pangutana. Ang pangutana. Kay ang ato aramang magisterium mao'y mo interpret sa nabasa sa Biblia. Unsaon mato pagka-sure nga ang tanan nga interpretation sa Biblia insakto to. Nga naamay sayop dari pud sa mga suwapos Biblia nga naay sa itong dito. Sa kasaysayan sa simbahan, daghan yun nanungha, tinuod ng imong giingon. Daghang nanungha nga nagtudlog sa iyo. Isgutan nako ka. Arios, Macedonios, Nestorios. Pero unsa gihimo sa simbahan ay nagtudlog man sila sa iyo. Ang magisterium kasimbahan nag-convene sa gitawag Church Council.